Gusto ba ninyo ng balitang umaatikabo at on point? Gusto nyo rin ba ng mga komentaryo na tagos sa laman at tagos sa puso? Hindi pa rin patitinag sa mga nang-aapi at mga tiwali. Narito na po ang ating bunso ng bagong Pilipinas vloggers. Ang guro, broadcaster, kolumnista, education reform advocate, at road safety advocate, walang iba kundi si Spokesjet Channel. Manghangman ang tirada, walang patumanggaman kung magpatumba ng mga sinungaling at tiwali. Hindi natatakot si Spokesjet sapagkat siya ay nasa panig ng katotohanan. Kinakagkag ang mga walang hiya, kinakampihan ang mga nasa tama. Dito na po tayo sa Spokesjet Channel, proudly from Bagong Pilipinas Vloggers. Ang The Ilocano Educator Show ay programa ni Spokesjet na nasa internet at hindi katulad ito ng ibang mga palatuntunan sapagkat masinsinan at diretsahan ang pagpupuna sa mga issue sa edukasyon. Ito ay nagmula sa pitak ni Spokesjet na The Ilocano Educator na napapublish sa The Ilocos Sentinel. Si Spokesjet ay isang guro, mananaliksik, broadcaster, kolumnista, at higit sa lahat, isa siyang education reform advocate at road safety advocate na naglalayong itama ang mga mali sa kalsada at sa silid-aralan. Bilang isa sa mga kasapi ng National Press Club of the Philippines, si Spokesjet ay matapang at walang habas kung magsulat tungkol sa mga issue sa edukasyon at pati na rin sa ating bansa. Unang-una sa lahat, si Spokesjet ay nagsusulat tungkol sa kapakanan ng mga guro na kung saan ay kinakailangang isulong kung ano ang wasto at nararapat para sa mga guro. Higit sa lahat, siya ay nag-expose ng corruption, irregularities at iba pang mga iskandalo sa mga pampublikong paaralan, lalong-lalo na ang mga pamantasan at mga kolehiyo sa lokal at nasyonal na mga level. Walang filter at walang kinikilingan itong si Spokesjet. Siya ay tunay na may puso para sa lahat, sa mga mag-aaral, sa mga guro, sa mga staff, at sa iba pang mga stakeholder ng edukasyon dito sa Pilipinas. Hindi nalilimutan ni Spokesjet na ibalangkas ang lahat ng mga issue na kinasasangkutan ng mga opisyal at iba pa na kung saan ay iniisa-isa niya ang mga kasalanang ginagawa laban sa mga estudyante at iba pang stakeholder at hindi niya tinatantanan ang mga irregularidad na kung saan ay kanyang tinatamaan ang mga dapat tamaan, lalong-lalo na ang mga nasa tungkulin na tila nagpapabaya.
Matutunghayan po ninyo si Spokesjet tuwing Sabado at Linggo, madalas ay gabi, sa YouTube at sa Facebook. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Manood po ng The Ilocano Educator Show at tiyak na maiiba ang inyong pananaw tungkol sa edukasyon sa Pilipinas. Hi, good evening po sa inyong lahat and welcome po sa pagbabalik ng The Ilocano Educator Show. Mga ka-BPV, mga ka-loyal, mga ka-spokes, mga ka-Bagtif, ka-Trunks, ka-Henry Gomez, at sa lahat ng mga manonood ngayon. Ito po si Spokesjet, ang inyong host. And syempre, the creator of The Ilocano Educator Show. Na para sa mga hindi pa nakababatid kung saan ang galing ito ito'y mula sa aking long-standing column na The Ilocano Educator na inyong makikita sa Ilocos Sentinel. Oo. Kaya ngayong gabing ito, gaya ng aking ipinangako, ay aking tatalakayin ang tungkol dito sa namamayagpag na sexual harassment sa mga eskwelahan, lalong-lalo na sa mga state university and college at lalong-lalo na sa mga local university and college. Sa mga hindi pa nakababatid, ang SUC ay hawak ng mga kagaya ng CHED at saka syempre ng national government, lalong-lalo na pagdating sa budget. Samantala, ang local universities and colleges ay bagamat regulated din ng Commission on Higher Education o CHED, ito'y binibigyan ng budget at pinangangasiwaan ng mga kanya-kanyang local government unit. Alam niyo mga kaibigan, sa pagkakataong ito'y nais kong sabihin sa inyo na halos mag-iisang taon na ako sa pag-expose ng mga kamalian dito sa mga LUC dahil wala pa tayong nakikita sa SUC. Pero pag mayroon man, darating tayo dyan. Hindi tayo lalagpas dyan sa pagkakataong yan dahil kailangan natin talagang banatan. At alam niyo naman na kailangan talagang lumikha ng malaking pasabog dahil kuminsay hindi nauulat ang mga anomalya sa mga LUC at SUC. Maliban na lang kung malaki talaga ang connect nitong mga issue na ito sa ating national consciousness. Ayun, at ngayong gabing ito ay tatalakayin ko ang tungkol sa talamak na sexual harassment sa mga SUC at LUC, pero talagang tututukan natin ang dalawang paaralan na subject ng aking tirada. Unang-una rito ay ang Parañaque City College na in-expose natin simula pa noong October
2025. At ang pangalawa naman ay ang Universidad de Manila na in-expose natin since February. Pero to give you a little context about sexual harassment sa mga public educational institution, alam niyo mga kaibigan, ang sexual harassment ay talamak na talamak. Bakit? Sapagkat ang sexual harassment ay hindi talaga pamparaos ng kaelyahan, kundi pagpapakita ng matinding kapangyarihan. At sino ba mga guilty dito sa paggawa ng sexual harassment? Unang-una, ang mga guilty dito ay ang mga kaguruan, pero hindi ko sinasabing lahat. Dahil may mga guro na kay babae o lalaki o kay lalaki kay babae ay nag-e-exert ng power sa estudyante. Halimbawa, ang estudyante ay mababa ang grado. Pagkatapos, nangangamba ito. Pero ang guro, sa halip na ipaliwanag sa estudyante na ito'y resulta ng kanyang pagiging pabaya o ang pagiging mahina sa klase, pero hindi ko sinasabing message ang mahihina. Dahil naniniwala pa rin ako that effort counts more than intellect. Because effort develops intellect. Etong mga putang ina mga guro na ito ay nagbibigay ng kondisyon sa estudyante. Ika nga'y tinatawag na 4 o kwarto. Ano ba ibig sabihin ng 4 o kwarto? Ang 4, kadalasan ito ay ang pabagsak na. Pabulusok pa ibaba. Kumbaga'y malapit na sa 5. Kumbaga sa 5, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makalpas. Dalawa lang yan. Mag-quit ka, lumipat ka na ibang eskwelahan o di kaya i-repeat mo. Pero, may mga estudyante talaga na napaka-grade conscious. Aminin natin na mayroong iba na gusto yung matataas na grado pero hindi nagbibigay ng effort. Pero may mga teacher na mapagsamantala na kung saan ay ibabaling ang atensyon ng estudyanteng bagsak doon sa kwarto. Ano ba ibig sabihin ng kwarto? Maaring ito'y tahanan ng guro o di kaya'y motel. Putang ina, naalala ko puki ng ina. Eto, bagamat hindi naman ito naibalita ng todo. Napanood ko noon sa Bitag, Kiren Tulfo. May isang manyak na profesor sa UBEL. Tang ina, ilang babaeng biniktima nito biyari, kapalit ng pasadong grado. Pero ito ba yung makatwiran? Sa totoo lang mga kaibigan, sabihin na nating may mga estudyante na kasalanan nila ang kanila pagbagsak. Ngunit may ibang mga mapagsamantala na malabwitre na mga guro na ang gagawin ay pagsasamantalahan ng kahinaan ng estudyante. At ang gusto nila ay mairaos nila ang kanilang kalibugan. At hindi lang yon. Pinakikita nila ang kanilang kahayukan sa walang kapararakang pamamaraan. At batid naman nating lahat na ang mga guro ay dapat magsilbi. Magsilbi sila na magandang halimbawa sa mga estudyante. Maging ikalawang magulang, kaya nga merong prinsipyo na tinatawag na in loco parentis. 'Di ba? At gusto kong ipabatid sa inyong lahat na ang mga mapagsamantalang guro, lalong-lalo ng mga tinatawag na LPT, ay dapat talagang matanggalan ng lisensya. Putang ina. Pinaghirapan ng pag-aaral. Pinaghirapan din ang pagkuha ng eksamen at pagpasa nito ng mga requisitos para sa trabaho. Papasa sa LPT exam o yung LET, Licensure Examination for Teachers. Pukin ng ina. Anong ginagawa? Hindi mapigil-pigil ang kalibugang walang hanggan. Punyeta. Yun ang pinakamasakit na maaaring magawa ng isang guro sa isang estudyante. At sa totoo lang, ang pagiging mapagsamantala
sa mga mag-aaral ay nagpapakita ng pagbabalewala ng tiwala ng mga magulang at ng pamayanan sa mga gurong ito. Hindot po kinang ina, gagawin pang parausan ng estudyante. Ayaw pang aminin ng mga gurong ito na may sira sa tuktok tong mga gagong ito, ng mga leche. Ayaw pa kasi na magpatingin sa psychiatrist o sa counselor para mawala na ang kasamaan. Diyos ko, Mariosep, Panginoon ko, gagawin pang parang model ng playboy o gagawing model ng playgirl ng mga estudyante. Ina, lalo na yung mga minor de edad. Kaya tingnan nyo, may mga estudyante na sirang-sira ang buhay. Hindi dahil sa sermon ng guro, kundi sa kalibugan ng guro. Gagawin para usang ina. Sa mga lalaking guro, bakit di nyo ikis-kis sa pader? Sa mga babaeng guro, bakit di kayo maghanap ng mga asawa nyo? O mga boyfriend na asawahin ninyo? Pero dito naman sa Pilipinas ay bibihira lamang ang mga estudyante na hinahalay ng babaeng teacher. Kadalasan mga lalaki. Aminin natin, karamihan sa mga lalaking gurong ito ay mga barako. Pero napakarami na rin ng mga klabing at saka ng mga ACDC o silahis na tinatawag. Tangina. Kaya nga nasisira ang propesyon ng edukasyon eh. Ito'y dahil sa kasalaulaan, sa kaputahan na hindi maamin-amin na nakakasira ng karera ng isang guro at buhay ng isang estudyante. Punyeta. Talagang ang sakit nito. O balik tayo sa 4 o kwarto. Marami ring mga estudyanteng hindi nagsusumbong. Pero may iba na alam nilang inapi sila. Lalong-lalo yung mga binigo na mga guro. Yung pala'y hindi tumupad sa pangako, ayan, nagsumbong na. Dapat na magsumbong ang estudyante dahil sa totoo lang, ang mga estudyante ay hinuhubog ng mga guro. Kaya lang sila nagiging biktima ng libog eh. At dito sa The Ilocano Educator Show, ay i-expose natin ang talamak na sexual harassment sa PCC at sa Universidad de Manila nang sa gayon ay matigil na ang kawalanghiyaan at kalibugan ng mga opisyales at mga guro, lalong-lalo na sa dalawang pamantasang ito. Ano ba nangyayari sa estudyante na hindi nagsusumbong? Hindi ka nagsusumbong, wala kang sabit ang guro. Kaya lang, nakararamdam sila ng matinding pasakit at nararamdaman nilang sila'y marumi. Kaya nga nakasasakit talaga sa damdamin na itong mga estudyanteng ito'y kahit na mag-graduate na o di kaya'y mag-drop out, sila'y nakararamdam ng hinanakit at paninibugho na hindi naman dapat. Bakit? Alam naman natin ang mga kabataan, pag-asa ng bayan eh. Putang ina. Ito ang pinakamasakit sa lahat eh. Kung sino pang guro, opisyal, administrador o staff, yun pa ang bantay sa lakay sa mga kabataan. Kaya nga mabuti nga sa mga lugar na kung saan talamak ang sexual harassment ng mga guro. Tinatanggal ang mga guro, kinukulong pa ng matagal. Mayroon ding iba hanggang ngayon nakakulong. Bigay natin ng isang halimbawa. Si Mary Kay Letourneau, isang teacher sa Washington. Abay, nang maging teacher, may natipuang estudyante, si Vili Fualu. At ang nangyari, nung mga 12 anyos, 13 anyos, nag-iyutan ng dalawa sa kotse ni Mary Kay. Pagkatapos, nahuli. Yung pala, may mga chat message, yung mga exchange nila sa chat room. Kasi hindi pa uso nun yung mga cellphone, yung mga text. Pagkatapos, ang nangyari, si Mary Kay nakulong.
hindi na nakapagturo dahil hindi mapigil ang kalibugan. Hiniwalay ng asawa, diniborsyo, kaya kawawa siya. O ito nangyari, nagkakonek uli sila. Adult na si Vili. At pagkatapos, nagpakasal sila. Masaya sana, kaya lang ilang taon bago mamatay si Mary Kay sa cancer. Naghiwalay sila. Pero hindi naman nagdiborsyo. Kaya lang nung bandang huli, si Vili pumunta na sa kanyang asawa. Yung dati niyang teacher. O yan, napakasakit ano. Sabihin natin may konting happy ending pero ito'y nagdadala pa rin ng kapigatian at kapahamakan. Bakit? Ang bata ay dapat proteksyonan, di ba? Kaya meron tayong tinatawag na child protection policy, di ba? Pero sa kaso ng episode ngayon, sa kolehiyo tayo tumutok. O ito pa, dito naman sa Amerika din, may isang babaeng teacher, ang ganda-ganda, ang gwapo ng asawa. Pero putang ina, pinagnasaan yung estudyante niyang sa middle school, mga bandang grade 7, grade 8, binatilyo, tang ina, sinidus niya, pagkatapos, nagchat-chat sila, pagkatapos, nag-usap, mag-iiyutan sila, Isus Mariosep, hindutan nga, teka, eto, nangyari, yung magulang, natuklasan ang kawalanghiyaan, kaya tingnan mo, yung teacher, tiklo, kulong na yun, sigurado ngayon mga mahigit 40 na. Kung di niya ginawang kalibugan, di sana malaya pa siya nakakaturo. Di sana hindi siya diniborsyo ng asawa niya. Sus Mariosep, putay na. Yun na nga mahirap Talagang sukol hanggang langit ang galit ng mga magulang ng bata dun sa teacher. Kasi naman yung teacher, sa halip maging babysitter, sa halip na maging second parent, naging pantay sa lakay. Nagputatsing kasi ang guro Hindi kasi mapigil ang kalibugan Kaya tingnan nyo, yan ang epekto. Dito sa Pilipinas, ano nangyayari? Ito, mayroong 11 years old na babae. Class advisor niya, yung lalaki na teacher, sa Valenzuela to. Yung babae, dalagita na nung panahong yon. Pagkatapos may problema, inalo naman ang guro. Yung guro, alam mong ginawa, sa halip na dalhin sa guidance counselor, dinala sa motel, yayariin sana pukin ang ina. Alam mo nangyari, nakahalata ang ina. Ayan, yung guro, tiklo. Iyak-iyak pa tong gagong ito Gusto pang maka-score, putay na. Kaya mahirap talaga ang mga ganung uri ng mga guro ay namamayagpag at hindi pa natututo. At ito pa, napaka-notorious ng kasong ito. Sometime during 2018, 2019 or so, na-i-report ang Philippine High School for the Arts. Doon sa may Mount Makiling, sa may Los Baños, Laguna. Bakit? Kasi mayroong ilang mga estudyanteng babae at lalaki nag-expose tungkol dito sa ilang mga teacher at mga staff na nanghahalay sa kanila. Merong ito, isang lalaking estudyante. Nagulat siya. At ang inulat niya, itong teacher na kumbaga theater director, clubbing, gusto ba naman tumabi sa estudyante? Tang-inang kapal ng mukha. Bakit? Palibasa, magnanakaw ng lakas, sumisip-sip ng sariwang buko juice. Mariosep, hindi pa pinigil ang kalibugan. Ba't di ka maghanap ng kaedad? O di kaya yung yung nagtatrabaho na, huwag naman yung estudyante, putangin na pagsasamantalahan pa ang pagka-inosente nito tuloy, ang nangyayari talagang suko hanggang langit ang galit ng lalaking estudyante. Tapos meron ding ilang mga babae, ito, yung staff ng PHSA,
Sinita yung babae dahil naka-short shorts. Pagkatapos, ano ba naman? Pinagnasaan, hinipuan, tang ina. Ano ba yan? Hindi naman excuse na malungkot ka sa malayong lugar. Iraraos mo libog mo sa mga bata. Tang inang to. Mga puki ng inang, mga buwaka ng inang tong hayop na to. Ayaw magpapigil. Ewan ko lang kung ano ang naging resolusyon dito sa Philippine High School for the Arts. Puki ng ina. Eto nga, meron din mga balibalita pero hindi naman naibabalita ng malawakan. Eto, sa isang high school sa Metro Manila, sa Pasig City, mayroong isang baklang teacher sa high school, senior high school. Tang ina, hayok sa laman, hindi nadala. Meron palang HIV to. Hindi kasi nang iingat, palibhasa, mahilig umupo sa suman. Yung suman na walang balot, ay Diyos ko. Mahilig pa sa morkon. Kaya tingnan mo, namarkahan na, karma. Itong marikon na ito eh. Tapos merong isang estudyante na lalaki. Hinawaan niya. Kasi ba naman tong baklang ito eh, kumbaga kung si Robin Hood, sugod ng sugod siya, subo ng subo. Itong estudyanteng ito eh, nagkaroon ng sakit, di na nadala. Hindi na kayanan ng pait ng pangyayari. Nagpakamatay. Naririnig ko hanggang ngayon, nagbibiktima pa rin tong gurong ito eh. Di pa kasi mag-ingat, di kasi magtika. Iba kasing niluluhuran nito eh. Sino ba niluluhuran nito? Si Barabas o si si Hestas? Putang inan to. Kalibugan talaga eh. Ay nako. At saka marami ring ano din, mga teacher na lalaki. Pinagnanasaan, inaasawa yung mga estudyanteng babae. Ay Diyos ko, ang dumi talaga. Kaya nananawagan ako sa CHED at saka sa DepEd na sana mapigilan itong mga gawaing ito. Kaya ngayon, dumako na tayo sa banatang matindi dito sa Parañaque City College. Unahin muna natin to ha. O ito. Oy, kumusta na kayo? Magnaye, Magnenok and Company. O ano? Masaya ba kayo sa 12th anniversary nyo? Kung Magnay, sinungaling ka? Bali-balita ko yung state of the college address mo eh, puro kasinungalingan, puro exaggeration. Kaya wala masyadong pumunta. Pati nga sa mga event, wala masyadong pumunta eh. Alam na nga kasi ang kabulukan mo eh. Ano, ikaw unahin ko. Sa lahat ng mga nuknukan na kalibugan, ikaw, may asawa kang tao, alam mo namang ikaw ay college administrator. Pero, mapagsamantala ka sa posisyon. Putang ina mo, alam mong tinutukoy ko. Huwag ka na magtago. Kahit magtago ka, hanapin ka pa rin. Hahanap-hanapin kita. At ilalabas kita sa lungga mo, hayop ka. Oy, etong matagal nang naririnig ko at maraming nagkwento sa akin na noong mga unang panahon na ikaw ay nasa ibang paaralan, talamak na talamak ng pagnanakaw mo ng pera. Pero that is for another episode. And that's another topic to talk about. Pero pinupunto ko ito dahil marami ng mga paaralang pinasukan nito na muntik ng kasuhan ng pagdispal ko eh. O ito, nung naging dean o di kaya naging department head, gago. O ito, i-enumerate ko, Lyceum of the Philippines University, Batangas State University, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig,
Emilio Aguinaldo College, Dasmariñas at iba pa. Hindi mo masalba-salbang reputasyon mo, animal ka. Ngayong nasa Parañaque City College ka, hindi ka tinanggal muna ni Mayor Edwin Olivares. Ano? Nag-aasi ka pa ng lagim mo? Nagnanakaw ka pa rin ng lakas. Hindi ako naniniwala sa kasabihang ang tao'y nagbabago sa kaso mo. Bakit? Ang Chongo, kahit bihisan mo ng seda, Chongo pa rin. Saksak mo sa baga mo, puki ng ina mong pandak ka. Ito sasabihin ko sa iyo Ano ang ginawa mo sa mga empleyadong lalaki na pinapunta mo sa bahay mo? Anong ginawa mo? Tang ina mo, ginawa mong kasambahay, ginawa mong atsoy, pinapaluto mo ng pagkain mo. Bakit? Di ka marunong magluto? Tuturuan pa kita. Baka hindi ka marunong magsangkutsa. O baka ibang lutong gusto mo? Luto ng Diyos. Bakit? May nagkwento sa akin na empleyadong lalaki na nagpapamasahe ka. Bakit? Hindi ka maka-afford ng ng massage parlor? Tangina, baka gusto mo yung mga massage parlor doon sa bandang mga Kamuning, mga Aurora Boulevard o bandang Pasay. Tangina, pinapapasok mo sa kwarto mo, pukin ang ina. Pati daw sa opisina mo, papamasahe ka pa doon sa mga lalaki. Totoo ba to? Pukin ang ina mo. Mapagsamantala ka sa posisyon, animal ka. Kaya gusto mong manatili sa pwesto mo sapagkat ikaw ay may hawak na kapangyarihan. Pero ito, sasabihin ko sa inyong lahat, bagamat ito ay parang Hitler sa Parañaque City College, pagdating sa City Hall, isa lang tong miron na sinisigaw-sigawan. Tangina, kulang na lang. Parang si Barabas o si Hestas. O anong ginagawa sa'yo pagdating sa budget deliberation? Sinisigaw-sigawan ka. Bakit? Dahil sa katangahan mo, kalibugan mo, kawalang hiyaan mo, at kawalan ng respeto mo sa kapwa. Kaya tingnan mo, pinagtutulungan ka. Magpasangga ngayon, wasak ang reputasyon mo. Alam mo bang may nakapagkwento sa akin na isang malapit kong kaibigan mula sa City Hall? Hindi ko sasabihin kung sinong taong yan at sa kung saang departamento siya. Ano mo sinabi niya sa akin? Ang kapal ng mukha mo, tapang ng apog mo. Nagbibigay ng State of the City address itong si Mayor Edwin De Leon Olivares. Nandiyan ka pa rin, pero hindi ka inimbitahan. Bakit? Alam ng kamalasaduhan mo putang ina mo Iho de puta kabron, sinvergüenza. Pagkatapos umalis ka, bakit? Dahil hindi mo na masikmura ang pang-iisnab sa'yo. Buti na lang, di ako pumunta dyan, sinampal na kita Pinahiya kita. Dapat yan ang gawin ko sa'yo. Bagamat wala kang kasalanan sa akin, marami kang kasalanan sa iba. At ako'y nagsasalita on behalf of these people. You know that very well. You're not stupid, are you? Or you must be stupid and refuse to see the light. O ano? Subukan mo pa. O ito, pagkatapos ito, ang tapang pa rin ng apog mo, nag-a-attend ka pa ng BOT meeting. Palibasa, marami kang kapit dun si Sioson, si Ong. Kaya hindi ka pa natatanggal sa pwesto mo. Pero alam mo, Magnaye, dapat ka matanggal sa pwesto. Bakit? Unang-una, walang confidence sa iyo ang mga estudyante at mga guro. Takot sila sa iyo. Ikalawa,
ang mga kabalbalan mo, lalo na ang sexual harassment, ha, ay nakapandidiri at saka nakakikilabot talaga. Gaya nito, may isang estudyante na graduate na, hindi siya makapasok-pasok sa PCC. Natipuhan mo. Bakit? Parang nakita mo si Alvin Patrimonio, nakita mo si Arnie Tuadles o si Samboy Lim, natipuhan mo. Pagkatapos, pinapasok mo sa opisina mo, ginawa mong kababalaghan, alam ko na yan, nako, kapal ng mukha mo, tarantada kang bakla ka. Ito pag ginagawa mo, pagsasamantala para lang makapasok siya, abay maling-mali yan. At saka sa totoo lang hindi lang siya naging biktima mo, pati ibang mga tourism student na lalaki, pinoprocure mo sa pamamagitan ng mga teacher na ka-vibes mo, kaututang dila mo. Bakit? Siguro hindi mo mahal ang asawa mo. Ginagawa mong beard, gago. Ba't di ka kasi magpakatotoo? Bakit hindi ka kasi magpakita na kung sino ka talaga at kung ano ka talaga? You know what you are? You're not a man. You're a mouse. You fucking little rat. Yan ang tawag sa'yo. Wala kang kakwenta-kwenta eh. Oh, pagkatapos ito, mayroon kang protege, dating department head or rather program chair. At itong program chair na ito ay kilalang malibog sa mga babae. Professor pa man din, nagka-iskandalo sa dating pinagtuturoang local university. Bakit? May isang estudyanteng babae, inasawa niya, ngayon asawa na niya. At ngayon, hindi ko alam kung tumigil na siya o patuloy pa rin siya sa pagnanakaw ng dangal ng mga kababaihan. Bakit? May isang estudyanteng babae na biniru-biro niya, dinala sa CR. Doon niya hinalay ng husto. Binigyan pa ng 500. Tang-ina naman. Natakot ang babae naturalmente. Kaya lang nagkalat na parang apoy ang skandalong yan. Kaya itong mukhang daga nito, kamukha ni Elmer Fudd, di na kinakausap. Kaya lang hindi pa natitiklo. Punyeta. Upal. At pagkatapos ito, sa kawalan ng hiya mo, ikaw, AO, maraming mga babae nag-come forward, nagsiwalat ng iyong kababuyan. Kaya ikaw, darating din ang araw, may magsusuplong sa iyo sa mga pulis at iaresto ka. Kaya maghanda-handa ka ng mantikang baboy. Pag ginangwang ka sa kulungan, sa bilibid, sa kapandak-pandak mong yan, hayop ka, maliit ka pa sa akin, 5 ka lang. Tangina, higit akong malaki sa iyo eh. O yan, pag tutulungan ka ng mayor, gagawin kang Reyna! Reyna ng mga preso! O yan. Yan sanang mangyari sa'yo. Kaya ito, maraming mga babaeng estudyante takot magsalita dahil dito. Bagamat nabigyan ng, kumbaga, disciplinary action, wala naman nangyari. In-expose ko na to dati, kaya lang, pag-alagala pa rin itong animal na ito. Kahit sabihin pa, binigyan ng online class. Ito, ginawang quality assurance head. Punyeta. Anong klase itong pagluklok sa isang manyak? Na Jesus Mariosep. Kaya nga yung babaeng biktima at iba pa takot magsalita. At ito pa, yung nakabuntis ng estudyante, isa pang propesor, pandakekok din ito. Kumalat na parang apoy din. Kaya lang,
Malaya pa rin nakakagalaw. Kakahiya ka, boy. Pati estudyanteng babae, niyari mo, hayop ka, tarantado ka, kapuning ka sana. Hayop na to. Kaya nag-resign yung asawa mo dahil walang hiya ka. Malibog ka pa, gago. Kaya dapat sa'yo talagang maparusahan. Dapat sa'yo sa preso ka. Walang hiya ka, gago. Pakita mong lalaki ka. Aminin mo kasalanan mo, pati ikaw, Elmer Fudd. Pakita mong lalaki ka. Pero pinoproteksyonan ka eh. Kapal pa ng mukha ninyo. Papapicture-picture pa kayo para sa 12th anniversary. Uki ng ina nyo. Ang tatapang na apog nyo, papakita pa kayo, papakalat kayo ng lagim. At isa pa to, itong bading na teacher, part-timer, libugerang syoke na ito, pati estudyanteng lalaki na gwapo, pinagnasaan, pabagsak na itong estudyanteng lalaking ito. Hindi ko alam kung bakit. Gusto pumasa. Kaya lang, absinero daw itong estudyanteng ito eh. Kaya lang, pinagsamantalahan ni Akla. Anong ginawa ni Akla? Dahil natipuhan itong estudyanteng ito, ayan, 4 o kwarto. Hindi ko lang alam kung ano nangyari pagkatapos, pero mali pa rin yun. Bakit? Sa totoo lang mga kaibigan, ang sexual harassment ay lumilikha ng unsafe space. At dapat ang paaralan ay safe space. Sa kaso ng Parañaque City College, namamayagpag tong sexual harassment as a way of asserting power the wrong way. At dito'y pinakikita na ang mga guro ay bantay sa lakay, pati administrador. Nagiging traidor sa tungkulin. At sa totoo lang, itong Parañaque City College ay hindi magandang halimbawa ng isang paaralan na nagbibigay ng boses sa mga tao, sa mga kababaihan lalo na. At alam naman nating lahat mga kaibigan na ang kababaihan ay hindi dapat na pinatatahimik. Lalong-lalo na kung sila ay pinagsasamantalahan. Bakit? Paano ba natin may pakikita ang respeto sa lahat? Kung hindi natin pinagsasalita ang mga taong naagrabyado, di ba? At gusto ko lamang ipunto na talagang mali ang ginagawa ng mga kagaya nitong sina Magnaye at iba pa. Hindi pa nagtatapos ang expose ko. Sa mga estudyante na nakararanas ng sexual harassment sa inyong mga paaralan, lalo na sa college, i-message nyo ko sa Facebook, The Ilocano Educator Show. Or rather, The Ilocano Educator by Spokesjet Channel. Or pwede rin sa TikTok. May TikTok na ako ngayon. And my TikTok is The Ilocano Educator. It's specifically for education. At dito naman tayo sa pangalawang bahagi ng ating expose tungkol dito sa sexual harassment dito naman sa Universidad de Manila. Kaya sa mga power tripper at manyak na profesor, humanda kayo sa ganti ko at hindi kayo makaaalpas at hindi rin kayo makalulusot sa mga atraso ninyo. Dito naman sa kaso ng Universidad de Manila, talamak na talamak talagang mga power tripper at saka mga lalo na mga manyak na mga guro sa totoo lang. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil ikaw, Cristeta Laulaw Pante, or better known as
Crisanto Laurente, ikaw hayop ka. Ewan ko lang kung ka pa rin hanggang ngayon. Utang ina mo, hayop ka. Alam mo bang napakaseryoso ng ginagawa mo sa mga estudyante? Ha? Mayroon akong nabatid na ito, mayroon kang ginagawang kahalayan at kawalangyaan. At sasabihin ko sa iyo, na marami na nagrereklamo laban sa iyo. Bakit? Dahil ang ginagawa mo sa mga estudyante, ginagawa mo silang sentro ng mga biro mo. Hindi maganda yan. At saka sa totoo lang, wala akong mahihita sa katulad mo. Eto, kakahiya ka. Tagal-tagal mo ng maestra, maestro. Ewan ko ba kung maestra, maestro. Kayo nang bahala maghusga. Itong walang hiyang ito ay matagal nang namamayagpag ang kahalayan at kalibugan sa klase. Bakit? Kasi ba naman, itong payo na ito, hindi pa nadala. Ha? Alam na nga na napaka sama ng kanyang ginagawa. Hindi pa rin tumitigil. Bakit? Itong nagmamagaling na bayot na to, mahilig to sa mga lalaki. Pumapabor sa mga lalaki. Bakit? Kasi ba naman, ang pinag-iinteresan niya ay mga gwapo, mga matatangkad, mga ducks. Naku, tumbak lang ito eh. Alam mo kung nagkataong anak ko yung isa sa mga yan, masusugod kita, pagugulpi kita, hayop na ako ang gugulpi sa isa ulit. Animal ka, puta ka. Napakasama mo kasi. Hindi mo mapigilan ang kalibugan mo. Hindi mo mapigilan ang kahayukan mo. Pagkatapos ang hilig-hilig mong dumakma ng lalaki. Eto, may nagkwento sa akin na isang babae na graduate ng UDM. Etong kanyang ikinuwento sa akin. Ikaw, galing ka sa bahay mo sa Makati. Bagay sa'yo Makati kasi Makati ang mo. Makati ang keps mo. Nagpabook ka papuntang UDM. Tapos natipuhan mo yung rider. Tapos habang nasa kalagitnaan kayo ng trapiko, anong ginawa mo sa rider? Dinaklot mo, hayop ka. Kahit maraming tao ang nakamasid sa'yo, wala kang pakialam basta makatikim ka ng nota. Ang ina mo. Ano gusto mo? Nota ng kabayo. Pag kabayo hinipo mo, sisipahin ka nun. Patay ka na nun. O ito, pinigilan ka na't lahat. Pero ayaw mong tumigil. Ayaw mong huminto sa ginagawa mong mali. Kaya etong nangyari. Nang ikaw makababa na dito sa Universidad de Manila, hindi ka man lang humingi ng pasensya. At pagkatapos nun, etong ginawa mo, hindi mo pa pinagsisihan, bagkus nag-enjoy ka pa. Wala ka bang galang sa mga rider? Hindi bali sana kung nagsungit ka, okay. Pero nanghipo ka ng sexual harassment ka, gitna pa ng traffic. Ulul, kung sa EDSA ka, dudumugin ka, pasasagasa ka sa bus. Grabe ka. Alam mo, walang hiya ka. Hindi ka kasi nag-iisip. Wala ka kasing moralidad. Ha? At tapos, ito pa, babasahin ko from one of the students. Ayon sa kanya, and I quote verbatim, every time po na may klase yung BF ko sa kanya, lagi po siyang nagtothrow ng inappropriate jokes. Walang palya po yun. Literal na kada may pasok sa kanya, may say siya. Since sa feeling nga po tong boyfriend ko, sinasabihan niya po ng pangarap kong magkaroon ng asawang katulad mo Something like that. Papalahi po. Recently lang din po yung mga jokes niya na, sige, kiss na. Pertaining to him, and yung sinasabi niya po sa boyfriend ko, na umupo na lang po sa lap niya, ganun. Actually, mayroon pa pong iba siyang sinabi na hindi ko na po ma-share
Since madali po niya ma-distinguish kung sino, hayop kang bakla ka. Ikaw, Laurente, anong klase kang tao? Wala ka bang takot sa Diyos? Wala ka bang hiya sa sarili mo? Sus Mariosep, alam mo, ikaw na naturingan pa namang empleyado ng pamantasan at empleyada ng City Government of Manila, hindi mo pa makuhang matakot, ha? Nire-represent mo ang paaralan. Alam mo yan. At marami kang hawak na estudyante. Sabihin nating college level na sila. Alam mo, ikaw kasi, hindi mo naiisip na mga action mo nakakaapekto sa mga estudyante. Pagkatapos lahat ng lalaki pagdidiskitahan mo dahil type mo. Alam mo, siguro kung naging tunay kang babae, buntis ka na. Siguro masahol ka pa sa aso. Sa bagay, mukha ka namang aso eh. Aso at asno. Bagay sa'yo. Kakahiya ka, puta ka. Grampingat. Kininam. Pakarat ka pa. Kaya ikaw ay TMT para sa akin. Taksyapo, muret, taknay damo. Dahil ang sama mo, wala ka ba man lang malasakit sa mga mag-aaral? Ha? Wala ka bang hiya sa sarili mo? Wala ka man lang bang preno sa bibig mo? Okay lang na magbiro. Pero ang magbiro tungkol sa estudyante, lalo na sa konteksto ng kabastusan, hindi tama yun. Pinatatamaan mo marami. Pagkatapos, may magsyota na estudyante, ginagawa mong sentro ng biro mo, walang hiya ka. Bakit? Sales ka sa babae? Unang-una, kahit magpatagpas ka ng itlog at hotdog, lalaki ka pa rin. Marikon ka pa rin. Bayot, syoke, klabing, sword. Ay, naku. At pagkatapos, ito pa, naririnig kong mga bali-balita, ang hilig mong mambagsak. Totoo ba yun? Manyak ka eh. Alam mo, ilang beses ka nang isinumbong sa pamunuan ng UDM. Wala pa rin nagagawa ang mga ito. Ha? At saka sa totoo lang, hindi mo lang kasi nalalaman. Ha? Ito pa, ang pangit mo daw magturo. Kala mong sino kang galing-galingan, gaga. Makita lang kita aabangan kita, sasampaling kita. Tutuhuran pa kita para matuto ka. O kahit matanda ka, manyak ka, lagot ka sa akin. Sisipain kita hanggang sa umiyak ka. Hanggang sa magwala ka na parang kambing. Ay, sus Maria. Eto pa, may isa pang estudyante na nagpadala sa akin and I quote, "Hello, since may mga prof na nagkakalat na naman dahil sa kamanyakan nila, here's my experience about it. May recitation kami noon. And then tinanong niya kung may BF ako. So sinagot ko, wala. Ang random niya magtanong na ganyan, who. And then inas niya kung may manliligaw ako, then sabi ko, meron. To think nakaklase ko yung manliligaw ko that time. And inas niya ulit kung mahilig ba sa chess yung manliligaw ko. Sabay tingin sa dibdib ko, alam na mga kaklase ko na double meaning yon kasi wala namang nagche-chess sa mga kaklase ko. At sobrang trauma nun kasi pinatayo niya ako sa may gitna. Then lahat ng mga kaklase ko hindi alam kung ano i-react since green jokes nga. To think na may trauma ako kasi prone talaga ako sa ganon since may kalakihan yung dibdib ko, ewan ko ba.
minsan nasasanay na lang ako sa mga ganitong jokes. Pero hindi dapat nasasanay kasi mayroon ngang mga ganong klaseng profesor. Lalaki naman ito, itong ano. Pero kahit na ba, kahit sabing lalaki itong profesor na ito, hindi to si Laulaw Pante ha. Kasi alam naman natin si Laulaw Pante ay klabing. Itong lalaking profesor na ito, pag nalaman ko kung sino ka, sasampaling kita, animal ka, gago. Tama bang ipakita mo pangkalalaki mo sa pambabasto sa mga babae? Tangina mo, parang anak mo na yun eh. Parang kapatid mo na rin halos kung sakali na hindi kayo nakakalay ng edad. Nakahiya ka. At ikaw, manyak ka, gago ka, dapat masuno ka sa impyerno. Kung sa Saudi nangyari yan, o sa Iran yan, o sa Iraq, wasak ang puwit mo. Ang ina, pati babae na walang kalaban-laban, pagdidiskitahan mo. Pati babaeng walang kalaban-laban, lulurayin mo, babapungin mo. Pukin ang ina mo. Alam mo kung sino ka? Hindi porket profesor ka, gagawin mo ang kamanyakan. Hindi porket profesor ka, gagawa ka na kababuyan. Ulul. Pukin ang ina mo. Kumanda-handa ka sa akin pag nakita kita, nakakilala kita. Kahit sabihin pang kaibigan pa kita, tatadyakan kita. Wala kang kaligtas-ligtas sa akin. Dahil sa totoo lang, kung hindi mo mapigilan ang kalibugan mo, ha? Yan ang maabot mo sa akin. Gugulpihin kita dahil hindi ka nakakatuwa. Bastos ka pa. Gago. Tunay ka bang lalaki? Tarantado ka? Pati babae, bababuhin mo? Wala ka bang ina? Saan ka pinanganak? Sa putikan? Tarantado? Gago? Tapos meron ding isang professor din na umiiyak-iyak, nasa cyberbully. Yung pala, nilalantad ang mga kamanyakan. Baka siya rin ito. Na hindi tama ito. Bakit pa kasi gagawa ng kahalayan ng mga babae? Bakit pa kasi gagawa ng kababuyan? Kahit sino, estudyante. Saka wala kang mapapala. Ha? Ikaw na professor ka. Kahit na sabihin pang permanente ka pa. This does not guarantee na talaga magtatagal ka. Pukin ang ina mo. Ang kapal ng mukha. Kaya nasasalaula ang paaralan. Dahil sa mga katulad mo. Nasasalaula ang paaralan dahil masamang halimbawa ka, kapal ng mukha mo, gago. O eto, bumalik tayo sa baklang profesor na ito, si Cristeta. O ito, mayroong nag-share sa akin. Ito, basahin ko and I quote, "Hi, I have this friend second year na minamanyak ng prof. Tapos itong kaklase niya, isa si Boy, na close ng freni ko. Because of this kamanyakan issue, bet ang Prof A, si Freni, at nagbibigay daw ng 100 pesos itong prof doon sa Ekalal para ibigay sa Freni ko. Without her consent, one time nangyari, yung sinabihan ni Freni itong si Boy na huwag tumanggap ng kahit ano. Pero guess what? Tinatanggap pa rin daw ni Ekalal yung pera nang hindi alam ni Freni. Tapos itong prof na may tinanong sa kanya out of nowhere na hindi maganda at nakakabastos. Binibiro-biro pa niya ako, maliit o malaki daw ba gusto ko. Tangina, kadiri naman no. Ito yung statement niya. E nagjo-joke pa ito na marami daw siyang condom, also about sex na joke na nakakadiri. Ano pa kayang pwedeng gawin action dito? Kasi natatakot daw po siya. Please help. Frustrated and ayaw na pumasok ng friend ko because of this. Diyos ko.
Maling-mali ito. Pang-aabuso na ito, malinaw na. Alam nyo, hindi dapat na pinatatagal ang ganitong mga gawain. Napakahirap talaga na namamayagpag itong kabastusan. Kaya hindi ako nananawagan kundi inuutusan kita, Felma Carlos Tria, kung tang-ina ka. Aksyonan mo ito. Kung hindi, akyat ako kay Mayor Domagoso, Isko Moreno. Pero Mayor Isko, tingnan mo naman itong kaso ng panghahalay na ito, mga kabastusan. At sa mga teacher naman, alam nyo, wala namang masama mag-joke. Huwag lang mananakit o manginsulto ka ng tao, mambabastos pa. Kung sa green joke, kung sa college, huwag naman yung may pinatatamaan na ibang tao, at saka huwag naman yung sobrang nakakadiri. Ha? Dahil sa halip na iluklok nyo ang reputasyon ng estudyante nyo, nilulubog nyo. Tang-ina naman, oh. Punyeta. At dito naman, bumalik tayo sa issue ng Parañaque City College. Mayor Edwin Olivares, dapat masibak na itong si Macnaye at pati na yung mga manyak na prof. Oo, lalo na itong isang baklang profesor nakipagrelasyon sa estudyante. Kaya nang mabuko, nag-resign. Pero nang mag-graduate yung student, bumalik. Etong baklang profesor to, nirelasyon niya yung estudyante na nagkataong isang silahis. Putang ina, pinagsasamantalahan ng pagka inosente, pagkakaroon ng walang muwang para lang diskitahan sa kalibugan para mapunuan ng kahayukan nito. Pinang ina. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Kakahiya, UDM at saka PCC, naturingan pang People's University. Pataas-taas ng standard kuno, pero iba ang nangyayari sa totoong buhay. Puro karumihan, puro kalaswaan, puro kakurakutan, puro pagnanakaw, puro pang-abuso. Bullshit. Putang ina nyo. Ano na lang ang mangyayari sa ating mga mag-aaral ngayon? Kaya nga labis akong naghihinagpis at nagdaramdam at nanggagalaiti sa totoo lang. Dahil ang ibang mga local university and college ay hindi mapanghawakan ng maayos, hindi mapangasiwaan ng mabuti dahil lamang sa mga kakurakutang ito. Punyeta, taknay damo, taksyapo, kakagigil na. Wala tayong mapapala sa mga ganitong pangyayari. Kung sakasakali na walang aksyong gawin sa kaso ng Parañaque City College at Universidad de Manila, nagbibingi-bingihan ang mga taga-administrasyon. Wala silang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kaligtasan. Kaya sa totoo lang mga kaibigan, hindi ko talaga dapat napalagpasin ang ganitong pagkakataon na ilantad ang mga eskandalo at kurakutan sa mga paaralan, lalong-lalo na sa tersaryang antas. At ang nais kong sabihin sa ating lahat ay dapat kapag kayo ang inapi, kapag kayo ang naagrabyado, isumbong nyo sa otoridad. Lalong-lalo na yung mga rape victim, isumbong nyo sa pulis at huwag kayong bibitiw. Sapagkat kung kayo'y nasa tama at wala kayong sinasaktang tao, the truth will set you free.
At ngayon, gusto ko ring sabihin sa mga guro, staff at administrators, alagaan ng mga estudyante at hindi nyo dapat na ginagawa ng kahalayan o kababuyan sapagkat walang kapatawaran sa langit ang pandadagit at pang-abuso, lalong-lalo na sa mga inosenteng estudyante, lalong-lalo na pag ang biktima ay kababaihan o kasapi ng LGBT community. Ito po si Spokesjet na nagsasabing, sa edukasyon, walang puwang ang graft, misfeasance, abuse, and corruption. At ako rin nagsasabing, walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino. So let us be good ambassadors of our country wherever we are. At syempre, para po sa kaaliwan ninyong lahat, mayroon po tayong mga special surprise song numbers mula sa ating Women of the Hour. Ito po. At sana'y kahit na nangkagkag ako ng gusto ay magkaroon din kayo ng kahit konting kaaliwan. At sana'y madulutan ko kayo ng kahit kaunting kasiyahan. Ito po ang ating mga Women of the Hour sa kanilang special song number. Ako ay isang playboy. Gigolo, macho, kilabot sa chicks, at sari-saring babae na ang aking pinaluha. May mukhang linta, may mukhang surot, may mukhang susok, at may kamukha ko rin. Ngunit ito ang matimbang sa akin. Alma, Rio, Lorna, Tina, o angke-angke, Iya, Frida, Sherry, silang gusto ko. Pagkat puro bagyo, nagpapatunay na ako'y isang macho. Lumipas sa taon. Aba ay, iba nang hinahanap ko. Nagaganda ang katawan, naglalaki ang muscle, at sila ang nagoyo ko. Ricky, Rudy, Demboy, Edu, o apeng-apeng, Alvin, Litwan, Era, sila na ang gusto ko. Ako'y lokong-loko, pagkat ako'y naging isang alanganin. Klabing, ako'y klabing. Zaymar, bakit ba nagkaganyan ang buhay ko? Anong gulo? Ayan kayong mga kelot. Huwag so chichi-chichi-chichi. Bakit baka kayo'y maging katulad ko? Sa sobrang likod, naging isang atseng. Matuting, matuting, matuting. Ay nako, Jay, Boyet, Rani, Ike, Tochiki, Dolphin, Herman, mga sweetheart ko, nasaan na kayo? Sila na ang gusto ko. Ako'y lokong-loko, pagkat ako'y naging isang alanganin. Matuting, matuting, matuting. Oh, ako'y alanganin na ngayon. Dapat ano ang hawak
Papsi. Hindi ko maintindihan kung ba't sila ganyan. Minsan kami ang nakikita't pinag-uusapan. Kasalanan ko bang umibig at iwanan? Magkaroon ng anak na tangi naming yaman. Lahat na yata ng hirap ay ginawa ko. Naging tindera na ako ng pirated sa kanto. Naging construction worker para lang mabuhay kayo. Gay impersonator ang naging trabaho ko. Kahirap talagang maging isang ina. Mahaba dapat ang iyong pasensya. Pero kahit andyan ang problema, para sa anak lahat ay kayang-kaya. Dahil ako ang tanging ina nyo, na nagpapalit ng diapers nung bata pa kayo. Tanging ina nyo, ang nag-aalaga na mamlansya ng damit nyo. Nagpapaligo habang nagluluto ako. Nagpapakain, nag-aalaga sa inyo. Kinabukasan nyo ang laging iniisip ko. Ang mapag-aral kayo hanggang sa kolehiyo. Pagtindaman ako ng gulay, isda at sago, chicharon at balot ay gagawin ko. At kahit na marami sa ating umaalipusta, sabihin man nilang lahat ang gusto nila. Dito sa puso ko'y pantay-pantay ang nadarama bilang mga anak, dahil ako ang inyong ina. Kahirap talaga kapag nag-iisa, responsibilidad mo'y di basta-basta. Kuryente, tubig, bayad sa kasera, kung may sobra may baon sa eskwela. Dahil ako ang tanging ina nyo, ang tumatayo bilang nanay at tatay nyo. Tanging ina nyo, na nagpapatawa kapag nalulungkot kayo. Nasasaktan pag di na ibigay ang gusto nyo mga kailangan. Tanging ina nyo, na handang magtanggol pag inaapit kayo. Tanging ina nyo, na ibibigay kahit buhay ko sa inyo. Ano man ang mangyari, nandito ako hanggang huli. Tanging ina nyo, tanging ina nyo, tanging ina nyo, ako tanging ina nyo. Oh yeah! Anong oye? Oy! Mga dudes! Asa nyo to? Silas, nagmamacho-machohan ang tigas ng mukha. Pinipilit na umiwas sa lahat. Ang lakas ng loob, mag-asawat bumukod. Ang galing kumanta, lalo na't nakaluhod. Lalo na kung yung damod, puro sugat sa tuhod. Tali na tatapat, para di mahalata, para di mapahiya, para di rin magwala. Si Mrs. pagkarinig ang mga chismis, siya patay si Kulas. Pagdating ng paglilitis, kasi naman di makatiis si Kulas. Sa tuwing dadaan ng mga pogi sa labas ay manas. Mahilig sa mag-curl ng eyelash. Oh my gosh, pag nagalit kilay niya nakataas. Laro ko masaya, nagbabayad siya ng taas. Pagkatapos ng ikas, magnanakaw ng lakas si Kulas. Mahilig talaga sa matigas. At pag nanlambot, para siyang minamanas. Alas ng papa ni Kulas ay ahas. Nakikikagat sa pulang mansanas. Ang malas ni Kulas, nang hindi rin madulas. Kay Mrs. lang ay katotohanan lumabas. Pati si Papa ay gusto na rin kumalas. Sumama sa iba, iniwanan si Kulas at lumayas. Malas! Ay, kailangan mo mag-watch out. Kung ang jowa mo ay badab. Dating ang dating. Litong-lito ka na sa mali at tama. Sino ba ang susundin? Si Papa o si Papa? Sugat Papa, may Papa, don't go preaching. Ayaw pang aminin na siya ay pamintang durog. Sige lang kahit sunog, nagpapakabusog sa tanong at itlog na hula. Parang saging na sabang mataba, na parang nakatang kapag sinukat mo ang habak. O kulas-kulas, wala namang batas, nahuhuli sa isang katulad mong madulas. Mahirap kumalas, di ka na makaalpas. Kapag nahimas ni Kulas, ang butong matigas, pati sa'y flawless. Parang kay Rosana Roses, Ben David na natin ang kanyang boses. Oy Kulas, sa aparador ay lumabas, at iwanan mo nakabukas. Nakabukas! Yeah! Oy, oy!
Sumarin ka sa federasyon, ituloy ang ambisyon. Hindi ba yun? Kung matigas ang pundasyon, lumalag nga para lahat ay masaya. Be happy and gay, tuloy ang hidaya. Isa ka na ang super sirena. Iisa na ang inyong pada. Ay, kailangan mo magpatya. Kung ang jowa mo ay padam. Dating, dating, ang dating. Dating, dating, dating. Ay, kailangan mo magpatya. Kung ang jowa mo ay padam. Dating, dating, ang dating. Dating, dating, ang dating. Ay, kailangan mo magpatya. Kung ang jowa mo ay padam. Dating, dating, ang dating. Dating, dating, dating. Patya, 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 patya. Patya, 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 patya. Patya, 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 patya. Mrs. Neighbor, there's a visitor with appliances for the pawn shop. Oh, Mr. Neighbor, losing poker. Your appearance is like out of business day. You are a very, very good thing. You are closer than a flying fly. You are a ghost in the eyesight. You are a ghost in the eyesight. Ah, 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 ah. Up your forehead and write it social. Do you believe you have no conduct? You're very, very good informing. You're like a cockroach with the legs wide open. You are so thick to scavenge. In the society you are like the plague. You are a ghost in the eyesight. You are a ghost in the eyesight. Ah, 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 Oh, Mrs. Neighbor, there's a visitor with appliances for the pawn shop. Oh, Mr. Neighbor, losing poker. Your appearance is like out of business day. You are a very, very good pimp. You are closer than a flying fly. You are a ghost in the eyesight. You are a ghost in the eyesight. Ah, 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 ah. You are a ghost in the eyesight. 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 Oh, a ghost in the eyesight. You are a ghost in the eyesight. Ghost homosexual, 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 ghost homosexual. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as we promised you earlier in the show, we are presenting to you two imports from the United States of the USA. The other one was James Brownie, and this one is the godson of rock and roll with the sideburns and a chest that is very hairy. Ladies and gentlemen, without further ado, Tom Goods! Kukwento ako tungkol sa aming barkada. Mayroong isa sa aming nakapagtataka. Alam nyo ba ang hilig niya tanging naiiba? Ang gusto niya ay aerobics, ang matutunan niya. Kapag kaming barkada ay nag-iinuman na, ang gusto niya ay ladies drink ang para sa kanya. Listado ka na ng barkada. May pusong mamot ka pala. Huwag kang mahihiya. Kuya na,
Ngayon di namin malaman kung ano ang gusto mo. Mare o pare ang itatawag sa'yo. Kami nalilito sa mga kinikilos mo. Isa'y nagbugulat sa mga forma mo. Pulong puti, pantalon mo'y mako. Ngunit ang sapatos mo'y kataas ng tapoy. Maglagdan ka! Hoy! Pistado ka na ng barkada. Maglagdan ka! Hoy! May pusong mamon ka pala. Maglagdan ka! Huwag kang mahihiya. Kung yan ang nadarama. Maglagdan ka! Hindi nga pare. Paglalad ka, subukan mo pare magkakasakit ka sa puso niyan. Tingnan mo ako. May narinig ka bang may sakit ako sa puso? Huwag kang mahihiya. Kung yan ang nadarama. Hoy! Pistado ka na ng barkada. Maglagdan ka! Hoy! May pusong mamon ka pala. Maglagdan ka! Huwag kang mahihiya. Kung yan ang nadarama. Pistado ka na ng barkada. Maglagdan ka! Hoy! May pusong mamon ka pala. Maglagdan ka! Huwag kang mahihiya. Pareho lang tayong dalawa. Maglagdan na! Ang daming mother at father ngayon, Ate Gay. Ay, mga nanay, kantaan mo na pang nanay. Ano kanta? My Way. Ay, and did it my way. My way. Ano yun? My way ka rin mo. Ano yan? My way, sinunay. Ay, mga tatay. Mga tatay, dance with my father. Dance with my father again. Tanging mali. Bakit ano yung kasi yan, ganyan mo. Oh, wanna dance with my father. Oh, ito yung body yan. Marami mga bata, oh. Pakatay ni mga tanim Miley Cyrus. Ano yung nakatulad na? Flowers. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. I can buy myself flowers. Habang nilang babae. Hoy, 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 hoy. Gano'n. Ang gusto ko sa mga kabataan ngayon. Alin, ayaw mo ba yung gusto ko nang bumitaw? Oo naman. Paano yan? Gusto ko nang bumitaw. Fire, dancing to the fire. Hello, baby boy. Gano'n. Nakakita mo lang roar yan eh. Ha? Roar. Alam ko yung roar. Ano yun? Roar, patawag. Ay, may mga millennials tayo ngayon, may mga bata. For sure, alam na favorite nila to. Ano yan? Yung Frozen. Paano ba yan? Yung the snow goes white in the mountain tonight. Let our footprints to be seen. Let it go, can't hold it back anymore. Mali! Ano ba yun? Dapat lalakad ka dyan. The snow goes white in the mountain tonight. Let our footprints to be seen. Sa mainit na syudad sa bansa ng Albion na magkasakit. Bakit yun lang? Chorus. Let it go, let it go. Speaking words of wisdom. Let it go. Let it be yan, Ate Gay, let it be. Alam ko yung let it be. Ano yun? Let it be, let it be. Let it be, oh let it be. Ang susunod na letter. Okay na? Ito na natin. Letter C, letter C, letter C, oh letter C. Ang susunod na letter. Letter D. Matalino? Matalino mo talaga sila. Oo. Tapusin natin hanggang Z. Ate Gay, sandali lang. Sa lahat na kumakanta na nakita ko, ikaw lang ang ganyan. Bakit ba ganyan mga kanta mo? Dahil sa nanay ko, pag nakikinig ako ng radyo, nililipat niya. Ano yun? Oo, nakikinig ako ng kanta ni Sarah Geronimo nilipat. Ang kanta? And if forever is not enough for me to love yourself, it is the greatest love of all. Makinig ako ng parokya ni Edgar, nilipat. Tama na yan, inuman na. Forget mo na ang problema. Ano ba, mga bukas si Lindy yun? I've been waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Happy at kirot. Ano
Lopez. Wow, sabi ko wow. Jennifer Lopez. I wanna dance. In love. Basilio. Christine. Asan kayo? Again. Pakabilang side, the Beyonce. Single all the way. Talimod ka muna. Pagbilang ko tatlo, harap ka. Sabi ko kamukha mo. 1, 2, 3. Harap, Arnel. Pineda. Arnel Pineda. Kantayin mo naman yung kanta niya. Ano kanta yun? Yung Faithfully. Paano ba yun? Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round. You're on my mind. Paano ba yun? Highway run. Ganon. Highway run to the song. Hearing my heart. The melody I sang. But listen na natin, alam ko yung listen. Ano listen? Sa iyong pag-listen. Ang tanging pagbangon ko ay pag-listen. Sa palahimanig kay lumitaw, sumama ang hangin, ako'y naparinig. Tao nga ba o kapayong mahiwaga? Nung mapansin ko siya, ay may milagrong ginagawa. Nang aagaw siya ng lakas, ingat ka kapag nakilala ka. Kahit na tinatawanan, marami ang pumapatol dyan. Meron siyang napagtitipan, bibigyan ka ng 500. Taklak sagad sa pangit, ang kagandahan pilit-pilit. Sa likod ay mukhang mama, kahit humarap ay mama. Ang swerte niya na magaling, lagi siyang may kasiping. Kung takot sa kanya, babayaran lang niya. Napapansin ko siya na may milagrong ginagawa. Nang aagaw siya ng lakas, ingat ka kapag nakilala ka. Kahit na tinatawanan, marami yan ang pumapatol dyan. Pag meron siyang napagtitripan, bibigyan ka ng 500. Taklak sagad sa pangit, ang kagandahan pilit-pilit. Sa likod ay mukhang mama, pag humarap ay mama. Tatalon na lang ako sa bangin, di ko siya kaya mahalin. Pero kung walang-wala ka, sige bumabot ka. Napansin ko siya na may milagrong ginagawa. Naaagaw siya ng lakas, lagot ka mamaya. Kahit na tinatawanan, marami yan ang pumapatol dyan. Pag meron siyang napagtitripan, bibigyan ka ng
May dapat kang Kahit ang buhay ay takot at kaibigan, dahil ang aking puso ay puso ng isang mataiba. Mapigil sa mga lalaki laging ma-attract. Ay naku, ako'y madami sa kilot puso at damdamin ko. Pupusisigin, ito ay hindi ko rin gusto. Madam sa pananamit at pati paglakad ko. Wala nang magagawa, ganyan ang talaga. Pating ako, pating na pating ako. Kung mangyayari, muling mabubuhay ako. Sana buhay ko'y baguhin, gawin naman akong macho. Tulad ni brother, sa bugbugan may di tumatakbo. Ay naku, ako'y patang sa kilot puso at damdamin ko. Huwag mong sisingin, ito ay hindi ko rin gusto. Sa pananamit at pag-ipaglakad ko. Wala nang magagawa, ganyan ang talaga. Pating ako, pating na pating ako. Janice, Chugi, Kainas. Chuk-chak, Janice, Chugi, Kainas. Chuk-chak, Janice, Chugi, Kainas. Chuk-chak, Janice, Mamu Ek-Ek. Chuk-chak, Janice, Mamu Ek-Ek. Padam na padam sa kilot puso at damdamin ko. Huwag mong sisihin, ito ay hindi ko rin gusto. Padam na padam sa pananamit at pati paglakad ko. Wala nang magagawa, ganyan ang talaga. Pating ako. Ay naku, ako'y padam na padam sa kilot puso at damdamin ko. Huwag mong sisihin, ito ay hindi ko rin gusto. Padam na padam sa pananamit at pati paglakad ko. Kaya sarap ng feeling, giling-giling. Kaya sarap ng feeling, giling-giling. Ba't di mo subukin, giling-giling? Huwag mo nang tigilin, giling-giling. Hay, 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 giling-giling. Ikipot mo sa
Kada umaga titingin sa salamin, salamin ay nagbasag ng ako at tumingin. Sa aming lugar, ako ang superstar. Pag rumampas sa gabi, nagbabagsakan falling star. It's time to celebrate kasama mga amiga. Buong magdamag kaming lahat, chika-chika. Buksan na ang radyo, sabay hataw sa dance floor. 12 midnight na, sarado na ang parlor. No entrance mga girls, pwede lang ay boys. Kapatiran, sama-sama, daming papa, let's enjoy. Ang pagbansang bati, ang pagbansang bati, ang pagbansang bati. Ako yan, ang pagbansang bati, ang pagbansang bati, ang pagbansang bati. Ako yan. Sa Malate gusto kong puntahan, Club Atisco sa Makati gusto kong sayawan. I want to enjoy, 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 enjoy. Di mapigilan ang yug-yugan tuloy-tuloy. Tatawagin ang waiter o order ng ladies drink. Lahat sila'y mga sa aking dress na kulay pink. Iinom of course, pero dapat with poise. I-maintain ko ang aking pag-girl na boy. Pero sandali, may palapit na papa. Gusto niya, yata akong makilala. Halos mawala ng malay ng aking malaman. Nang sabihin niya sa akin, siya raw aking pan. Ang pambansang bati, ang pambansang bati, ang pambansang bati. Ako yan, ang pambansang bati, ang pambansang bati, ang pambansang bati. Ako yan, may ilagay aking magandang mukha, ang aking mukha sa lahat ng pera. Gusto kong kumandidato, maging politiko, para mga bading, lahat ay umasenso. Lahat ng commercial gusto ko ako ang model. Mga produkto sigurado tataas ang sale. Maraming nagsasabi, ako raw ay pangit. Okay lang yon, approve naman ako ng pamit. Kaya mga kasama, ako ay pakinggan. Ako ang bibig ng mga kabadingan. Check ko po inyong lingkod, yon aking pangalan. Pambansang bading, pag-asa ng bayan. Ang pambansang bading, ang pambansang bading, ang pambansang bading. Ako yan, ang pambansang bading, ang pambansang bading, ang pambansang bading. Ako yan. Nick, magaling yun, salpak Lisa. Wala, may bubog. Paano tayo makakahati? May bubog, may bilat. Puro sa sinisihin. May bubog na yan. Ay, nako. Thank you. Baka pwede naman. Ano yan? Sandali, hindi kita marinig. Gusto lang namin malaman kung paano kayo nagsimula. Oo nga. Hindi naman. Paano nga ba? Wait lang. Ewan ko nga eh, ano? Kwento ba natin? Sige, pagbigyan natin sila. Sige, Okay, sige. Dito nagsimula ang lahat. Nung ako'y pinanganak para akong lalaking tunay, pero di nagtagal lumabas din ang tunay kong kulay. Ang kilay ko tumataas, ang dami kong pintas, pati allowance ko winawalda sa mga boy. Ako ay chick. Ang labi ko'y may lipstick. Pag natugatan, dugo ko ay batik-batik. Puro mga manika ang aking mga toys. At medyo iba na ang feeling ko sa mga boy. Kami ang grupo kung tawagin sa bakita. Pagkat kaming tato'y kuna-kuna mga diga. So don't be mad, don't be sad. Sorry ko'y aking ilalahan. Singa!
Oh my gosh, isang babae pala ako. Ito pala ang tunay kong pagkatao. Boses lalaki pero girl ang puso ko. Kaya sa salpaklita ay nag-join ako. Break it down. Wala pa ba dumadaan ng mga papat? Wala pa. Mga pwesto. Ay, naku. Ay, gan, papa. Okay mga bakla, alam nyo na gagawin. Lumayas na kayo, teritoryo namin to, okay? Go. Babush, mga masisyo. Sige dito. O ano ha? Kagaya ng dati. Yes. Ha? Kung sino mapili, siyang mapalat. Malamang sure ako na may cleavage sa puso. Tingnan natin. Sure ako behind ko sa inyo sa Hukom lang yan. Excuse me, Papa. Basta ka na. Tumahimik ka kayo dyan! Papa, may gusto na kami parinig sa'yo. Makinig ka maigi, ha? Makinig ka, ha? Eto, para sa'yo to. Hoy, Papa, anong kamusta ka? Sumama ka sa akin at ikaw ay sasaya. Ang ganda-ganda ko at ang kinis-kinis pa. Akong Miss Universe sa grupo namin sa Bakita. Aanin mo ang ganda kung wala ka namang pera. Kung type mo ng katung, di sa'kin ka sumama. Bibilhan kita ng cellphone na may kasamang load. Meron akong kotse, lagi tayong on the road. Wag ka magpapabola. Malabas sa beauty at pati sa pera niya. Dito sa mundo, ang mahalaga. Pag-ibig, yes, pamahal kita. Dadalhin kita sa aking palaso. Basta't magkasundo lang tayo sa presyo. Promise ikaw ay paliligayahin ko. Basta't hindi majojo pag ang beauty ko. Break it down. Mahilig ka kayo! Bakit? Sino ba sa amin? Ako mahilig sa bakla! Ako na. Sige na, ako na. Sa bakla! Winner ako! Marami akong pera. Ay, naku. Wala ka naman. Sino tinuturo nito? Ito ang type ko. Babae. Ewan nyo, mga bading. Sorry mga sisters. Ako ang pinili niya. Mas maganda ako sa inyo, no? Ano nangyari yun? Halika na dito. Ay, dito! Ay, nakalusot! Blah!